ang pag-postpartum, pagkapanganak. Pero ang post-traumatic stress disorder in general, pwedeng mangyari kahit na kanino na nakadaan sa traumatic event. Kadalasang naiuugnay ang postpartum sa baby blues na nararanasan pagkatapos manganak. Ngunit may mga ina na hindi lamang nakararanas ng simpleng kalungkutan, kundi mga paulit-ulit na panaginip, matinding takot at trauma na hindi basta-bastang nawawala. Ayon kay Dr. Ana Marie Garcia Lantano, isang psychiatrist mula sa Makati Medical Center, hindi lamang ito usapin ng isip. May kinalaman din dito ang mga pagbabago ng hormones na nangyayari sa katawan pagkatapos ng panganganak. Sa postpartum period, bukod dun sa possible trauma, maraming nangyayari sa katawan ng babae na hormonal na pwedeng makaapekto dun sa isipan niya pagkapanganak. Isang factor yung pagkapanganak, di ba, biglang babagsak yung mga hormones ng babae. Pero ang postpartum PTSD, pwede siyang mangyari kung traumatic yung panganganak or nagkaroon ng komplikasyon yung panganganak dun sa nanay at saka sa bata. Dagdag pa ni Dr. Garcia Lantano, ang mga ina, lalo na ang mga baguhan pa lamang sa pagiging magulang, ay mas lalong nangangailangan ng suporta mula sa kanilang pamilya. So isang factor din yon, yung hindi nakakatulog tapos kulang yung natatanggap nilang suporta sa pamilya sa pag-aalaga sa bata, lalo na pag first-time moms. Tapos, ang isa pa ding factor dyan, yung minsan yung medyo hirap tayo sa buhay o kaya yung mga babaeng naninigarilyo, mas prone sila based on studies. Kaya naman mahalaga ang early intervention sa mga sintomas ng postpartum PTSD. Kung kinakailangan, huwag mangamba sa paghingi ng tulong. At para sa iba pang impormasyon ukol sa postpartum post-traumatic stress disorder, tunghayan ang programang Doctors on TV this Sunday, 9 a.m. to 10 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.